sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Efraim Fautagana, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Putya, ba't ba natin na pinag-uusapan ang impeachment, ano ba yun, inciting to sedition, grave threats? Abay, love month ngayon mga kuya ng mga ateng, di ba? Kailangan love lang tayo, ha? Ayan let's payanig sa Pasig. Let's payanig sa Pasig. Let's make love, not war, di ba? Kailangan natin Valentine's Day na bukas, di ba? Kuyang Dr. Michael Bublé Perez, abay, let's make love, not war. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than green? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me. Valentine's date na ba kayo bukas? Pag-usapan natin, love, ba't masyadong mainit yan ang ulo ninyo, ha? Abay, Valentine's Day na bukas, gaya natin si Mr. Cabinet Secretary, ha? Ibang ma-in-love talaga itong si Cabinet Secretary, mahabigan, ha? Abay, ikaw, Secretary, ha? Meron ka palang illicit love affair, ha? Sa isang old single lady. Wow! Hindi naman katandaan, ayan, pero ibang magmahal itong si Cabinet Secretary Apo Presidente. Ay, Apo. Amom dati damag. Ay, talaga ano, ha? At ibang magmahal itong si Cabinet Secretary, ha? Ayan. Sabi nga ni Senator Ping ba yun? Alam ba ni Mrs. to? Ayan. Ibang magregalo dahil may Valentine's gift ang Cabinet Secretary sa kanyang labi-dabi. Wow! Ang Valentine's gift, aba, napakagandang posisyon sa gobyerno. Damdaming Bayan. Aba, iba ka talaga, Mr. Secretary, sir, ha? Ibang ma-in-love, ha? Abay, pagka ma-in-love ay talagang todo-todo, ha? May kakaibang regalo. Babalikan natin yan, ha? Kung sino itong Cabinet Secretary, merong illicit love affair. At meron siyang kakaibang regalo sa kanyang girlfriend, di ba? Ang saya-saya. Kaya lang may nasagasaan ha. Yung ibinigay na posisyon, abay may nagmamay-ari na dun ha. Kaya tuloy may collateral damage. May kinausap na ako na tao.
Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Daming Bayan. Abay, ang sabi ni Director Sharpshooter Jimmy Santiago sa panayam ni Tunying kanina, ha? Ayan, abay, sufficient na bang basihan yan para kasuhan ng inciting to sedition at a grave threat ang ating Vice Presidente Inday Sara Duterte Carpio? Ayan, ang sabi ni SP Chis Escudero, yun daw pong inirekomendang kaso sa DOJ laban sa Vice Presidente Apu Kuyang Mans, ha? Ayan, no bearing. Ayan, walang epekto sa impeachment. Pero sinasabi po mahabigan ng isang congressman na prosecutor sa Kamara. Abay, matibay daw na ito, ebidensya, ha? Para lalong madiin ang ating Vice Presidente sa impeachment complaint o sa magiging impeachment trial. Kaya may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Daming Bayan. ano po sa palagay ninyo mga kababayan, ha? Ayan, mag-survey nga tayo. Alamin natin ang damdamin ng bayan. Ayan, abay, sa statement na yan ng Vice Presidente, sapat na ba yan para siya ay kasuhan ng inciting to sedition at grave threat? Ayan, mag-text po kayo sa amin at kailangan nating malaman ang damdamin ng ating mahabayan kung ito bang statement na yan ay makadiin sa ating Vice Presidente. Pero iba rin tong si Attorney Sala Panelo, ha? Kinakatsawang ka Director Jimmy Santiago, ha? Ayan. Abay, anong sabi ni Secretary Sal, ha? Ayan, back to law school, back to basics, naging prosecutor, naging judge itong si Director, NBI Director Jimmy Santiago. Daming Bayan. Anyway, marami tayong isyo ngayong mahabigan ngayong araw ng thank God it's akala ko biyernes na, Huwebes lang pala. Ayan, at ngayong bisperas ng Valentine's Day, abay, isang bagsak nga ulit ahead. At ngayong magba-Valentine's Day, batiin ko lang ng mga birthday celebrant ng February 14, tulad ni Manong Johnny. Ay, Manong Johnny Ponce Enrile, na imbag nga bigat ka na naragsak nga pa nagkasakay mo, Manong, ha? Abay, tignan nyo nga naman ng Manong Johnny Ponce Enrile, mahabigan ni bukas, ha? Abay, ang edad nito ay parang hotel lang, 101. Teka muna, 101 ba o 102 na si Manong Johnny bukas? Ayan, kaya lang mas masayata ang birthday ni Manong Johnny ngayon, ha? Ayan, naalala ko nung kailan ko ba na-interview itong si Manong Johnny, ha? 3 years ago pa yata, ha? O 5 years ago na huling ma-interview ko si Manong Johnny, ha? Nung sabi ko, Manong Johnny, ayan, kumusta ang love life mo? Ay, awanan, Apo Deo, ang love life natin, always bowing. Always bowing. Ayan, pwede bang always rising? Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Ang hindi happy ngayon na Manong Johnny ay ang co-birthday celebrant mo, ha? Ayan, si Chris Aquino, ha? Salba din yung kanyang boyfriend, ha? Abay, nung magsyota sila, nung sweet sila, ha? Pinatira sa isang mamahaling hotel dyan sa BGC, ha? Abay, nung nung nag-away sila, nag-split na sila, ayun ang sagutin yung kanang hotel dyan sa Shangri-La Hotel sa BGC. Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Ay, Doc, good morning. Daming Bayan. So, paano yan? Naku, parang ang love life ni Chris Aquino pala ngayon, parang love life ni Kuya Noy, ha? Ayan,
parang zero. Daming bayan. Pero ayusin mo nga yan, Lotto King, ha? Malu, yung ating damdamin ng bayan. Hinga nga natin ang damdamin ng ating mahababayan kung sila ba ay naniniwala na dapat kasuhan ng inciting to sedition at a grave threat ang Vice Presidente Inday Sara Duterte Carpio dahil sa kanyang statement laban sa Pangulo, First Lady at Speaker Romualdez. Daming bayan. Pero alamin muna natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Ang ating reporter sa Malacanang, ayan. Relax ka lang, Apo Justice Sam Martires, ha? Kayo talaga itong mga listeners nating mga mga masyadong socially aware, ha? Abay, sino daw ba yung cabinet secretary na yan, ha? Na merong love affair, ha? At binigyan pa ng kakaibang regalo, ha? Ngayong love month, ba? Ikaw talaga, Mr. General Edwin Ernie, ha? Ayan, pakibati naman ng happy birthday si Greg Humol, ha? At Valentino Roman, batchmate ko sa Camp Aguinaldo High School, batch 76. Aba, makulang-kulang din pala ang mga to, ano? Pero yung pinanganak ng February po, mahabing mga sinasabing kulang-kulang. Matatalino po ang mahabing ang ipinanganak ng Pebrero. Kahit di manong Johnny, ayan, Chris Aquino, matatalino ang mga iyan. Daming bayan. Pangulong Bongbong Marcos muling sasamahan ang senatorial candidates ng administrasyon, ayan, alyansa ng bagong Pilipino, at ngayon ay pupunta sila sa Iloilo. Iloilo man to. Ayan. Abay, talagang seryoso ang Pangulong Bonget, ha? Na ipanalo ang kanyang 12 kandidato sa pagka-senadora. Abay, yung 35 sorties, abay, nung ma-interview natin si Senator Tito Sen, ha? At Senator Ping, pangako doon ng Pangulo, yung 35 sorties nila, campaign sorties from Luzon, Visayas at Mindanao, sasamahan sila ng Presidente. Daming bayan. RH number 14, anong oras ba ang rally sa Iloilo at saan ba gaganapin ang rally? Yan, campaign rally ng mga kandidato ng administrasyon. RH number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, kasado na ang second leg ng nationwide campaign ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas at muling ang sasamahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kandidato sa pagkasenador ng Administration Coalition sa Iloilo. Gaganapin ang proclamation rally ng Alyansa sa open area ng Gaisano, Iloilo City mamayang hapon. Inaabangan kung pareho ng matapang na talumpati sa lawag ang bibig kasi ni PBBM sa Iloilo City sa pangangampanya para sa mga pambato ng administrasyon. Ang Iloilo Lakay ay isa sa top 10 vote-rich na mga lalawigan sa Pilipinas. Pero bago lumipad sa Iloilo Lakay, may mauuna pang schedule si PBBM. Sa Malacanang ngayong umaga ay tatanggapin nito ang ambassador ng Cambodia na nakatakdang mag-farewell call. At makikipagpulong rin ang presidente sa mga miyembro ng Regional Development Council 6. Yan lang kayo binabanggit natin. Hindi lang pupunta si presidente sa Iloilo dahil may campaign rally ang alyansa doon, kundi dahil may meeting talaga siya sa Regional Development Council sa Western Visayas, kaya didiretso na siya dun sa campaign rally. Doon ba sa meeting may mga ayuda ba dyan? Yan ang hinihintay pag ganitong kampanya. May ayuda ba, ha? May bigyan ba ang presidente? Ayan, yan ang inaabangan ng mga sa Mayor's League, ha? At saka Vice Mayor's League, ha? Apo Vice Mayor Ferdinand Ignacio, ha? At naintindang ako, Apo, ha? Ayuda. Ayan. Okay, so meeting muna bago ang campaign rally sa Iloilo. Open area, Miss Let, ha? Open area ito. Open area Lakay. Gaisano. Ayan, Gaisano. Iloilo City. Ayan. Anong oras? Ang tawag nila doon Lakay ay Vera Park.
Vera Park. Cagaysano Capital. Vera Park. Lakay. Vera Park. Ayan, parang Vera Files lang. Vera Park. Ayan. Anong oras magsisimula ang rally? Abay, kasi simula pa lamang ang rally, ngimisitan ni Apo Presidente. Ayan. Sabi ko, unang araw pa lamang ng campaign rally sa Lawag, nangitim na ang Presidente. Ayan, oo. Ayan. So, yan po, ha? Ayan. So, Iloilo. Nangitim Lakay doon sa hindi naman siguro nangitim doon sa Ilocos Norte Lakay kasi gabi na siya nandun eh. Ganun ba? Pero yung simula ng campaign rally Lakay ng Alyansa ay alas 4 ng hapon. Tumatagayan hanggang alas 6. Ayan. Katapos ng speech ni Presidente. At syempre may mga performance ng mga artista, banda, ganyan. Ayan. At sino ba ang mga artistang dala-dala mamaya sa Iloilo? Ay, asahan Lakay, nandoon pa rin si Andrew E. Andrew E. Ayan. Si Ate Sharon. Hindi ba kasama? Ate Sharon Cuneta Pangilinan? Hindi. Hindi ba? Ibang Lakay yun. Nalilito ka na Lakay. Ganun ba? Ilo Lakay, kung matatandaan mo nung nakaraang election ay yan, Pink. Pink. Pink yan, di ba? Pink, kilala silang Pink Wave, ayan. Pink Wave. Blackpink ako eh. Dikit yung laban. Pero naging dikit yung laban dyan ni Mayor, dating Vice President Lenny at ni PBBM. Pero syempre, lamang talaga doon si VP Lenny. Okay, sige, abangan natin, ha? Ayan, okay. So, mamayang hapon sa Vera Park. Vera Park Lakay, ayan, sa Cagaysano Capital sa Iloilo City. At ang inaabangan nga dyan ay kung kapareho ba ng speech sa Lawag, yung kanyang speech dyan sa Iloilo City. Okay, maraming salamat Miss Let mula sa Malacanang. Good morning, balik sa Lakay. Ayan, so yan po mahabigan, abangan nyo to sa Iloilo man to, ha? Ayan, kung ang pera man dyan to ay hindi lang ginapiko, ginapala pa to, ha? Pero may banat ba? Uli, mamaya, ang Presidente. Abangan natin. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. Inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Daming bayan. Lupit, tapang ni Presidente, ha? Kaya lang po Presidente, sana yung tapang natin ganyan ganyan din ang tapang natin sa graft and corruption. Daming bayan. Alamin muna natin ang report mula kay Edniel Parosa bago ating bisita sa ating Bakit Ikaw? PNP, ACG, pinag-iingat ang publiko sa online love scam. Oo nga pala ngayon, love scam ngayong Valentine's season. Oo nga, yung mga malamig ang Valentine's, ha? Ayan, yung mga gustong-gusto makahabol ng mekadate, ayan, ingat-ingat po dahil baka kayo ay ma-scam. Ayan, siyempre, lalo yung mga wala na sa kalendaryo, ha? Minsan yung mga naghahabol, ha? Alamin natin ang report mula kay RH number 52. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Ako, tama ka dyan, Lakay. Nakapartikular nga itong babala ng PNP Anti-Cybercrime Group doon sa mga naghahanap ng pag-ibig ngayong Valentine season. Ayon kay ACG spokesperson, Police Lieutenant Wallen Arancilio, binabantayan pa rin kasi ng unit ang mga insidente ng love scam na karaniwang gumagamit ng internet o social media. Noong 2024, umabot sa 72 kaso ng love scam ang naitala ng hanay, habang mayroon ng 8 ang naisusumbong sa ACG ngayong taon. Sabi ni Arancilio, mas mataas na ito agad kumpara sa 7 kaso noong Enero
hanggang bago mag-Valentine's Day noong 2024. Karaniwan o manong bumibiktima ang mga scammer ng mga nakikilala sa mga dating application kung saan sila nagpapanggap na mga retiradong sundalo abroad. Pero may bako-bako namang English na indikasyong sila raw ay mga manggagantyong Pilipino. Modus ng mga ito ang magpadala raw ng package sa kausap pero kailangan munang magbayad ng delivery fee o customs fee ng mga tatanggap. Batay sa records ng NPACG, pinakamataas na nahutot itong love scammers sa isang biktima pa lamang noong nakarang taon ay umabot sa 600,000 pesos. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Edniel. Okay yung let's give love pero not scam, di ba? Nagugulat ang mga bisitan. Pasko na ba? Dito po sa amin sa DZRH, araw-araw Pasko kasi ang ninong ng bayan. Araw-araw namimigay ng aginaldo, ha? Dito sa ating bagong lakas sa promo, ha? Bagong taon, bagong pagmamahal, bagong tikoy, bagong ampaw. At ang ating ninong ng bayan ay mamigay ng aginaldo sa Mandaluyong City. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Santa Claus ng Bayan, Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayong araw ng Huwebes, bisperas ng Valentine's Day? Yes, Lakay, nako, ito na, pag-aswerte nitong bakery na ito. Dahil naabutan natin na ngayon, naka-DZRH TV yung kanyang cellphone. Ba? Ang pangalan niyo po? Irene po. Ate Irene. Samay. Okay. Ano, araw-araw kayo naka-tune in sa DZRH? Opo. At sino pa po rito mong announcer pag umaga? Yung makalma po. Aba, I love you, Ate Irene. Love you. Mwa. Oo, at syempre meron pa yung katerno na vitamin E. Ayan. At meron din niya kasama na DZRH Grocery. Kaya maraming salamat natin. Maraming salamat po. At palagi ka nang tututok sa DZRH. Dahil sa mga nakatutok sa DZRH, pwede kayo manalo ng 1,000 pesos sa DZRH. Bagong lakas, bagong taon. Dito yan sa Barangay Plainview, Mandaluyong City. Aris number 6, Sherwin Batal para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang bilis mo naman. Ayan, hindi pa ako nag-iinit. Binitaw mo na agad si Ate Irene, ha? Dummy. Meron kasi tayong masyado tayong busy ngayong mga habigan dahil mamaya ay makakasap natin ang isang dating senador at gustong bumalik sa Senado at ma-interview natin mga habigan, ha? Sa ating job interview. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Mamaya ay i-interview natin, makakasap natin mga kaibigan, ang mega senator. Ayan. Bakit gusto ba niyang bumalik pa sa Senado, ha? Akala ko ba agriculturist na siya, magsasaka na siya, ha? Ayan. Babalikan natin mga kaibigan sa ating Bakit Ikaw? Si Senator Kiko Pangilinan. Daming bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo, CJ Maidas Marquez, 8:34. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. It's 8:41 at good morning Lakay, good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos marhay na aga sa Indugabos. Ngayon Lakay ay World Radio Day. Ay, nga pala, yes. World Radio Day pala ngayon. At babati tayo ng Happy World Radio Day sa lahat ng ating mga kasamahan sa industriya. At good morning, Lakay. Good morning, Sister El. Bakit ang ganyan naman ang suot mo, ha? Oo nga eh. Tsaka yung tsura ko para tinamad magayos. para kang sasayaw sa junior senior sa prom? Senior prom sa alam mo, hindi ko naranasan yun. Ganun ba yun? Ayan na. Ganda-ganda ng suot mo pero punit-punit ang pantalon mo maong. Ayan, grabe ka naman. Ba't mo pa binobroadcast? Nakaupo na nga eh. Ganun ba? Sige, at sandali lamang, Sister El.
Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Alam mo, Sister El, hindi ako makatanggi rito eh. Alam mo kung bakit? Bakit? Abay, meron ba naman nag-request na interviewin ko daw siya? Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko? Ba, hindi lang love song. Aha. Mr. DJ, para sa akin ito. Sana ay okay sa'yo. Abay, okay na okay dahil andito na po siya, Ate Mega, ha? Ate Xiaowi, ha? Ayan, abay, ipakilala natin ngayon ang ating aplikante, Sister L, sa ating job interview. Yes. Pero kailan pa bang ipakilala ito, ha? Kilalang-kilala na siya, Lakay, pero Sige. siguro konting background lang tungkol sa kanya. Irekta mo. Irerekta na natin to, Lakay. Siya ay nasa partido, sa Liberal Party, Lakay, at graduate siya ng Master's ang taray naman ng aircon natin, Kuya Het, nililipad yung papel ko. Master's degree in Public Administration, Lakay, sa John F. Kennedy School of Government sa Harvard University lang naman, Lakay. Oo, nagtapos ng Bachelor of Law sa University of the Philippines, Diliman. At siya, Lakay, ay naging senador noong 2016 to 2022 at meron pa pala previously 2001 to 2013, Lakay. Siya din ay naging presidential assistant for Food Security and Agricultural Modernization, Lakay, noong 2014 hanggang 2015. Lakay, naging konsihal pala siya. Hindi ko alam ng Quezon City. Hindi, Lakay, bago ako ipanganak, natapos ang kanyang termino noong 1992. Ayan, 1988 to 1992 siya at naging vice chairman ng Liberal Party of the Philippines, founding president ng National Movement of Young Legislators o NMYL at senior partner ng Pangilinan, Britannico, Sarmiento and Franco Law Offices. At di mo sinasabi kulang ang introduction mo, Sister L. Dahil ito ay naging announcer doon sa kakompetensya nating istasyon. Banggitin mo na. Na ipinasara. Pero bukas na uli. Ayan, sa ano sila? DZMM ng ABS-CBN. Ano na sila ngayon? DWPM. DWPM ba yun? Hapon. Ayan, PM Post Meridian. Hindi kasi yun. Ikaw talaga. Iba yun. Kala ko President Martin. Kung ano na naman sinasabi mo eh. Ikaw talaga. Sige. Ang gulo-gulo mo. Sige. Pero alam mo, Lakay, marami siyang mga, hindi na natin iisa-isahin, pero marami siyang mga naipasang mga batas nung siya ay naging senador, Lakay. Kabilang na tong RA 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. At marami pa, Lakay, hindi ko na iisa-isahin pa. At ito ay magsasaka rin. Ayan. Yes. Advokasya niya, Lakay. Magsasakang senador. Kung may magsasakang reporter, may magsasakang si senador. At ipakilala natin, attorney, former Senator Francis Kiko Pangilinan. Senator Kiko, sir, magandang umaga po sa inyo. Ayan, kumusta po si Ate Xiaowi? Ay, mabuti naman. Ayun, ang biro ko nga ayun, patay na patay pa rin sa akin. Talagang iba talaga ang apel ng Senator Kiko ha? Talagang Pero batiin ko muna kayo, Lakay Deo. Si Lakay L. Brother L at Sister L. Okay. Okay pala yun, Brother L. At Sister L. Parang ibang L na isip ko. Brother Lakay. Brother Lakay. At bumati ka naman, Sen, sa lahat ng ating mga viewers syempre, at listeners. sa mga viewers at listeners, sa DZRH, ako yung naging announcer at radio commentator din dito noong nakaraang taon. Oo, sa aming rekta. Ilang buwan? 2 months ba o 3 months lang? 6 months. 6 months. Matagal-tagal yun. Ano ka ba? Tingnan mo nga naman Kasi Sen, wala siya noon every weekend. Oo nga, hindi niya alam. Yes. Bayad na ba? Bayad na ba sila?
Nakakatawa ka. Anyway. Ano pa? Hulugan. Wala pa yung porsyento. Anyway, Senator Kiko Pangilinan, sir, good morning. Ayan, bakit ikaw, Senator Kiko, ha? Ayan, ikaw ay nagpahinga, ayan, naging nag-farming. Bakit gusto mong bumalik sa Senado, Senator Kiko? Noong tumakbo tayo noong 2022, ang ating naging advokasya hello pagkain, goodbye gutom. Wow. Dahil nga mahalaga ang food security at pagmamodernize ng ating agrikultura para may sapat na supply ng pagkain. Pagkatapos ng 3 taon, lalong tumindi ang problema ng mataas na presyo ng pagkain, ng bigas, ng baboy. Kaya yun ang isa sa dahilan bakit naisip natin may tutulong tayo dahil nung panahon natin na Food Security Secretary, nagawa natin ang paraan na mapababa ang presyo ng bigas ng hanggang 3 pisos kada kilo sa loob lamang ng 1 taon. At pinakamababang inflation sa buong bansa for 20 years noong September 2015 dahil hindi natin pinaporma itong mga nagsasamantalang trader, hindi natin pinayagang abusuhin itong importation at smuggling. Sinampahan natin ng mga kaso, nirevoke natin ang mga permit at kinumpiska natin ang kalahating bilyong pisong halaga ng mga smuggled at illegal at nag-hoard ng mga bigas. After all of that, yun na nga, bumaba ng 3 piso 1 kilo. Kailan pala ibalik to sa Senado, sa Department of Agriculture, sa NFA. Alam mo na. Siya lang palang kailangan para may makasuhan, may makulong, may maisarang mga nagsasamantalang negosyante. Ba't nga ba di kaya ngayon, Secretary Kiko Laurel? Ha? Ayan. Pero, well, in fairness kay Secretary Kiko, sabi ko nga, 2 oras kami nag-meeting noon. Talaga? Oo, nilista-lista niya lahat ng mga rekomendasyon so binigyan mo ng advice before na tinanggap yung posisyon ng Agriculture Secretary? Hindi naman before, dahil nakaupo na siya noon. Nakaupo na, okay. Pero after that, di ba nagkakwentuhan pa tayo dito, may ni-raid. In-interview nyo ba rito? Na-discuss namin na yung mga issue ng ni-raid yung isang warehouse dyan sa Cavite na smuggled na mga karning baboy. Sa Navotas, ni-raid naman yung smuggled na gulay na merong E. coli. Tsaka merong lead content ang taas-taas dahil nga hindi dumaan sa ating customs at quarantining ng agriculture. So talagang may ginagawa siya. Pero kailangan talaga pa rin siguro ng dagdag na suporta mula sa Senado. Kaya nga sabi ko, kung kayang i-ban ang POGO dahil sa mga Senate hearing at nakumbinsi ang presidente na gawing illegal ito, kaya rin sa pamamagitan ng Senate hearing na bulat-latin itong dahilan bakit mataas ang presyo ng bigas, sino ang nagsasamantala. Nako. At Senator Kiko, baka alam niyo yung ibigay ngayong pangalan mamaya yung mga yung mga episonaran, baka nabuhay sila uli, baka sila yung mga nagsasamantala uli, ha? Hindi kaya yung mga rice cartel, mga diyan, hoarders, smugglers. Posible. Pero sabi nga natin, 'di ba, nakita natin yung matinding operasyon ng POGO, yung sindikatong kamadong criminal syndicate. Totoo po 'yan. Mabuti na lang nakinig ang presidente, binan ito. So sana sa tulungan, sabi ko nga, walang kulay ang gutom. So sana ang makikipagtulungan tayo, Senado, kung tayo'y palarin, at ang Executive Department, tuturo natin ano ang pwedeng gawin, sino ang dapat habulin, yun ang mga basta walang sasantuhin, kayang pababain. Ayun ang dapat, Sen. Kasi ang problema ngayon, Sen, walang sasantuhin, ang problema hindi ka ngayon, namin tatantanan. Natukoy na, pero wala namang nakukulong, wala namang nasasampulan. Kaya mukhang kahit matukoy na, kung wala namang, sabi mo nga po, kung may sinasanto ngayon, walang mangyayari dito sa problema natin. Kaugnay pero, yan, Sen. Pero yun lang, hindi naman makukulong si Alice Go kung walang Senate hearing. Ayan, diba? So, kaya mahalaga na nagtutulungan yung executive at yung legislative sa usapin ng pababain natin ang presyo ng bigas at iba pang mga bilihin. Napag-uusapan na natin yung pagdating sa food security. Basta tatandaan ko yan, Senator Kiko. Ayan, Mr. President, naimbang bigat na po. Abay, sabi ni Apo Senator Kiko Pangilinan Cuneta, ayan, dapat wala. Baliktad ba? Dapat daw wala kayong sasantuhin. Ayan, hindi namin kayo tatantanan. Ayan. Parang si ano yun. Si Mike Enriquez.
Pero Lakay, dugtong ko lang kasi ang nagdeklara tayo ng National Security Emergency on Rice. Food emergency tayo. Sen, ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Kasi 'di ba po nabanggit nyo nga kanina, yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, yung dahilan po kung bakit ito idineklara. So kayo po bilang kayo ay dating naging Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization, ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Alam mo, ang declaration ng emergency, state of emergency, mahalaga yan dahil nagbibigay ng dagdag na kapangyarihan sa ating gobyerno na kumilos. Nung panahon natin bilang Food Security Secretary, nagdeklara tayo ng state of emergency sa usapin ng Cocolisap dahil nagkaroon ng infestasyon sa Region 4A. 58 ang hotspot sa Laguna, Cavite, Batangas. Ang biro ko nga kay Presidente Pinoy noon kasi naninilaw yung mga 2 million na puno ng nyug naninilaw. Sabi ko, Mr. President, mga dilawan na yung ating dilawan na yung mga puno na nyug. Pero after 6 months, nakapagpondo tayo ng operasyon at nailaan ang pondo, naging one hotspot na lang. In other words, pag may state of emergency, mahalaga yan, pero ang pinakamahalaga sa lahat, ano ang gagawin mo? Yeah. Paano mo papakilusin ang bürokrasya para habulin at ayusin yung pagtaas ng presyo ng bigas? Isa dyan, may 300,000 metric tons na aging rice, ang NFA na pwede yang i-remill at ipamudmud sa na murang bigas. Pag ginawa yan, pag finlad mo ng murang bigas, mapipilitan ngayon yung mga trader na nagtataasan ng bigas ng presyo dahil kumikita na malaki. Ibababa na rin nila dahil may kakompetensya. Isa yan. Pangalawa, kinakailangan talagang habulin itong mga nagsasamantala. Yung isang programa natin dito, Sister L. Yung rekta. Yung rekta. Yung PPA, yung Philippine Ports Authority, kausap natin, sabi, 3-4 na buwan nang na-import yung bigas, hindi nilalabas. Punong-puno daw yung kanilang warehouse. Ibig sabihin nun, inuunti-unti dahil mataas ang presyo. Kaya nga in-import yun para ipamudmod sa merkado para bumagsak ang presyo. Pero sandali lamang, Senator Kiko, at may tawag si Senator si Ate Xiaowi, meron daw flash report. Flash report. Flash report. Kakalungkot naman, basa si Sir L. Lakay, si Doc Willie Ong nag-withdraw na rin sa kanyang pagkandidato sa bilang senador at alamin natin mamaya ang buong detalye kung ano ang dahilan ng kanyang pag-urong sa kanyang pagtakbo bilang senador ngayong papalapit na halalan May 2025. Abay, kung kalan medyo mataas-taas ng konti yung rating ni Doc Willie. Pangilan na nga siya, Lakay, sa ano natin? Sa latest survey ng Octa Research, 17 to 21 yung kanyang ano rito, ha? Rating. Ayan. So, sumusunod pa kay Senator Kiko. Ayan, sa rating, 17 to 20. Ayan, 17 to 21 siya. Lakay, ito pala dahil gusto niya mag-focus sa kanyang kalusugan, Lakay. Alam naman natin na si Doc Willie ay mayroon pong sakit at humihingi siya, Lakay, ng suporta at panalangin mula sa ating mga kababayan para sa kanyang tuluyang pagaling. Sa bagay, yun din sinasabi natin kay Doc Willie. Ayan, siguro saka naman yung paglilingkod sa bayan ayusin niyo muna yung kanyang kalusugan. Yes. Flash report. Flash report. Siya pala ay kandidato ng aksyon. Saan ba itong aksyon? Di ba PDP laban siya? Anyway, aksyon. Anyway, balikan natin si Senator Kiko. Ayan, Senator Kiko, sir, isa pang reklamo ng ating mga magsasaka. Ayan, importasyon pa rin. Ayan, kung kailan magiging mag-aanihan po ng sibuyas, ayan, nag-angkat na naman tayo ng ilang tonelada ng sibuyas. Ayan, bukod sa sibuyas, alam natin, may mga bawang, pati isda. Ayan, dahil sabi nga ng ating mga magsasaka, ay ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi napaprioridad ang kanilang ani, ha? Pero sabi naman ng DA, hindi daw sapat ang supply kaya sila nag-i-import. Ano ang dapat natin gawin dito, Senator Kiko, sir? Well, dalawa. Una, yung pagpasok ng 3,000 metric tons ng
sibuyas. Dapat bantayan yan. Kasi may sistema dyan eh. Paano yan? Kunwari 3,000 ang pinasok. Oo. Ang naka-record 3,000 pero ang talagang pumasok 10,000. Ha? Oo, may ano yan. Dati kasi hindi nag-uusap before my term sa food security. Hindi nag-uusap yung customs tsaka yung NFA sa bigas. So pagka pumasok yung bigas, sasabihin ng customs, wala kayong permit. Biglang sasabihin ng NFA, eto ang permit. So nung tinigil namin yan, isang dokumento alam ng NFA, alam ng customs para alam kung alin ang legal at alin ang hindi. So dapat isa yon. Yung DA at yung customs nag-uusap sa pagpasok niyan para hindi na napapalusutan. Number 1. Number 2, yung paglabas ng 3,000 metric tons na yan, kinakailangan bago nung pag-ani. Hindi pagkatapos. Ayan. O kaya bago yung pag-ani, Senator Kiko, idagdag ko rin lang yung nire-recycle din pala yung import permit, di ba? Yung iba? Yun na nga. Ito na yun. Oo, kaya kasi pagka marami kang permit, di ba? Ibig sabihin, pagka hindi kayo nag-uusap, pwede kang i-recycle. Pero pagka nabigay mo na yung legal, hindi mo na pwedeng ulitin. Dahil, teka muna, ito yung pinag-usapan natin, bakit biglang may bagong... So, dapat nag-uusap. Sino-sino na dapat sisinyan? Customs o agriculture? Sabi ko nga sino ang nagbibigay ng permit sa code sa mga warehouse? NFA, ang alam niya, 50 years, lahat ng warehouse kilala niya. Sino nagpapasok nung mga nagbibigay ng import permit? DA. Sino nag-i-inspect? Customs. Sino nagbabayad ng tax? BIR. Mag-group chat lang sila, alam nila lahat yan eh. Wow. Nako, ito. Pero may isa pa. Mukhang sunod-sunod. Flash Report. Flash Report! What is happening to your administration, Mr. President? Oo nga, Lakay. Dahil ang kalihim ng Department of Transportation na si Secretary Jaime Bautista, nag-resign daw po. Ano ang dahilan? RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Nagbitiw si Secretary Jaime Bautista sa Department of Transportation. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, health reasons ang dahilan ng resignation ni Bautista. Sabi ni Bersamin, papalitan si Bautista ni Vivencio Vince Dizon bilang kalihim ng DOTR epektibo sa February 21. Lakay? Pinakasa na anya ng presidency simulan ang transition sa DOTR katuwang ang team ni outgoing Secretary Bautista. Ito si Narciso para sa... Napangiwi kami ni Senator Kiko eh. Doon sa ipapalit, Diyos ko po. Ayan, ang palasyo, Lakay. Teka, irrevocable ba yan? Yung resignation ni Secretary Jaime Bautista? Walang binanggit, Lakay, pero kasi pinasisimula na yung transition, Lakay at ayun, epektibo nga sa February 21 ay si Vince Dizon na ang kalihim ng DOTR. Aba, Diyos po. Anyway, kapit tayo. Ayan, pero bukod dyan na si Let, ayan, abay, hindi lang in-announce pero sabi na aking bubite, nag-file na rin ng irrevocable resignation yung Undersecretary ni Secretary Jaime Bautista, si Yusek Jeremy Rehino. Ayan, nag-resign na rin siya. Nag-file na siya ng irrevocable resignation 2 weeks ago pa yata. Di ba naibalita natin yan? Yan ba yung ibinububuit mo nung nakaraan? Ayan. Oo, pero sa ngayon, Lakay, ay ito ang may official na announcement mula sa Malacanang. Nakot, patay ang railways natin. Patay ang subway natin. Bigyan na natin ng chance, Lakay. Sige. Okay, kakalungkot naman. Anyway, sige, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Flash Report. Flash Report! So ulitin natin yung ating sunod na flash report. Una, nag-withdraw na si Doc Willie Ong sa kanyang pagkandidato bilang senador at si nagbitiw naman sa kanyang pwesto bilang kalihim ng Department of Transportation si Secretary Jaime Bautista Lakay. At hindi pa na-report ng Malacanang, una na nag-file ng irrevocable resignation ang Undersecretary for Railways ng DOTR, si Yusek Jeremy Rehino. Flash Report. Flash Report!
So, balikan natin Senator Kiko, pero may magtatanong yata kay Senator Ay, Kiko. oo, mukhang may magtatanong muna sa Sen mula sa labas. Nandiyan ang ating reporter na si RH23 Edwin Duque, nasa lungsod ng Valenzuela. Edwin, sino itong kasama natin ngayon at ano ang kanyang katanungan kay Senator Kiko Pangilinan? Edwin. Nasa harap ko si Nanay Rowena Anagon, isang vendor na sabi niya nga, nung nalaman niya si Senador Kiko Pangilinan, yung ating guest, eh pumayag siyang matanong nitong tindahan niya dahil meron pala siyang napakalagay tatanong na matagal na niyang nararanasan yung mga pangako raw na bababa ang presyo ng mga bilihin dahil nga meron siyang maliit na tindahan dito. Pero yung kinikita niya hindi sapat at patuloy na tumataas yung presyo ng mga bilihin. Nanay, live po tayo si Senador Kiko Pangilinan sa DSRH with Mayor Dave Macalma. Anong pangalan ni... tatanong niyo kay Kiko Pangilinan. Anong pangalan ni ate? Si Nanay Rowena ano pa niya? Rowena Anagon. Rowena Anagon. Ano kay Senador Kiko? Aragon. Sir, good morning po. Good morning. Sakali kung kayo pong manalo, ano po ba ang maaano nyo po sa mga mahihirap, may itutulong nyo po? Tulad ko po na isang vendors lang po dito sa Valenzuela. Kasi po kami po hirap na po sa ngayon po. Sa bilihin po tulad ng bigas po, mga gulay, isda, mga baboy, mga ganun po, sir. Ano po ba ang ano? Yes, Rowena. Gaya ng nambagit natin, nung tayo ay nanunungkulan bilang Food Security Secretary, kayang pababain ang presyo ng bigas at iba pang bilihin at nagawa natin sa loob ng isang taon. Pinakamababang presyo ng inflation o halaga ng inflation sa loob ng 20 taon. Kaya anong mga panahon na yun, kung mapapansin nyo, Rowena, yung 1,000 piso maraming nabibili. Yung karneng baboy nung mga panahon na yun, 260 isang kilo. Yung karneng manok, 120 isang kilo. Yung bigas, 38 hanggang 42 isang kilo. Dahil nga na-manage yung inflation ng bigas. So, kailangan habulin itong mga nagsasamantala at pinapabayaang manatiling mataas ang presyo ng bigas. Pangalawa, meron ba ho kayong apo o anak? Wala po. Ano po ako, may mga nag-aaral po ako in college. Dalawa po, hindi ko po kayang yun na nga. Sila puro utang. Totoo yun. So, gusto ng mga bata, pagtapos po. Totoo yun. Hindi po ako naiyak na siya. Yun. Unang buhay. Naunawaan ko, Rowena, no? Yun talaga ang daing. Kaya nga tayo'y tumatakbo ulit dahil yun ang talagang daing ng ating mga kababayan, yung ang taas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. Kaya yun ang ating isusulong, no? Sabi ko nga, kung kayang arestuhin ng Senado si Alice Go dahil may investigasyon, kaya rin arestuhin ang pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang bilihin kung tama at gugustuhin. Ayun. At ilalabas ang katotohanan. Kaya wag kayong kapit lang, wag magbibitiw, Rowena. Ate Rowena, ayan, pagka naging senador si Senator Kiko, ayan, i-recommend namin Sister El, yung anak nyo gawing scholar. Ayan. Anak tsaka apo. Dalawa po yung college. Tama. Dahil nga yung libreng kolehiyo naman ni BAM, talagang pag state university, wala nang tuition. Of course, may ibang mga gastos. Ang pangalawa pala, kaya ako tinanong kung meron siyang anak o apo, ang isang imumungkahi din natin, itong libreng almusal. Oo, malaking bagay sa buong yung mga nutriban nung araw first 6 years ng elementary dapat libre ang almusal sa ating mga anak dahil antindi ng gutom, antindi ng malnutrition sa hanay ng mga anak natin, kaya dapat libre. Kinumpute na namin 65 billion ang gagastusin para ang almusal sa bawat eskwelahan na public school ay libre ang para sa mga bata. Yung 65 billion na yun yung flood control mga 300 billion. Pwede doon nadalhin, tama naman yung flood control, pero kung pipiliin mo yung flood control o kaya pakainin ng maayos yung ating mga anak, palagay ko uunahin ng sinong magulang.
yung uunahin yung kalusugan at yung nutrisyon ng mga anak natin. Ayan. Okay, so Ate libreng almusal sa lahat ng public elementary schools. Okay, Edwin, kunin mo yung pangalan ni ate at saka address niya at cellphone number niya. Pagka naging senador si Senator Kiko at Bam Aquino, ayan, sisingilin natin sila. Gawing iskola. Kami nila kaya ang maniningil. Dapat lang. Singilin po ninyo kami. Sir, idol ka namin. Sir Kiko, idol ka po namin. Salamat po. Solusyonan niyo po ang aming kahilingan. Maraming salamat. Huwag na po kayong iiyak. Ano na lang, palakasin natin ang loob natin. Huwag magbibitiw. Kaya natin ito. Ayan, napangiti na si Nanay Rowena. Dahil kanina talagang bigat dahil doon sa hirap. Yung anak niya natutulog lang sa jeep para habang nag-aaral, habang siya dito sa Balita Pesto. Pero ngayon ay nagkaroon ng pag-asa. At sana kapag manalo raw si Senador Kiko, ay tuloy siyang mapangiti dito sa Valenzuela. Mula pa rin dito sa Luzon ng Valenzuela, RS-23, Edwin itong kinagulat sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Ayan, sabi nga Sister L, ayan, sa tamang pamahala, gaganda ang buhay. Sa tamang pamamahala, gaganda ang buhay ng lahat. At sa buhay na maganda, sino pa ang gugustuhin bumalik sa panahon ng pang-aapi? Ano ka mo, Noy? Sigaw natin noong kampanya, kung walang kurap, walang mahirap. Ayan, yung mga Senator, file mo talaga dyan, gamit na gamit mo. Siyempre naman, ha? Pero alam mo, Lakay, dapat gawin ng mga taga-liberal partihan. Yun nga yung sinasabi namin. 68 million ang botante. So ang pinakamakapangyarihan sa araw ng halalan yung mga botante. Kaming mga senador na kandidato 65 na lang kami, 64. So sino mas makapangyarihan? Pag sinabi nung 68 million na ayaw na namin yung tahimik sa China. Ayun. O kaya nagdedepensa pa ng China. Ayaw na namin dun sa protektor ng Pogo. Ayan. Ayaw na namin yung mga korap o mandarambong. Pagka ganun, ang mananalo yung tapat at totoo. At sabi ko nga, pagka ganun, magiging tapat at totoo din ang serbisyo. Paano naman? Kumuha na lang ho tayo ng bato, pukpok natin sa ulo natin. Kung ang ihahalal natin yung hindi tapat, yung hindi totoo, may track record ng corruption, dahil ganun din ang magiging panunungkulan nila. Magiging track record ng corruption. Senator Kiko, nabanggit mo rin ang West Philippine Sea. Ayan, kung kayo po ay maibalik sa Senado, ano ang dapat nating gawin? Ano pa inyo may mumungkahi para ma-resolve ang issue sa West Philippine Sea? Unang-una, palakasin natin ang ating relasyon sa ASEAN. Meron ding interest dyan ng Vietnam. May interest dyan ng Malaysia, ang Brunei. Lahat yan meron ding claim dyan. At Vietnam. Mag-usap-usap ang ASEAN para magkaroon ng mas tiyak. Kasi pag mas marami tayo, malaki yung China eh. Pero pag marami tayong bansa na nagkakaisa rin para tutulan itong ginagawa ng China, pambubuli, mas lalakas tayo. Ganon din, palakasin natin ang relasyon natin sa South Korea sa usapin na ito, Japan sa usapin na ito, Australia, para talagang lalakas yung ating hanay. Number 1. Number 2, palakasin natin yung ating armed forces. Nung panahon ni Pinoy, nakatrack record natin, pinakamalaking pondo na nilaan para sa AFP modernization. Ayan, pasalamatan natin si Defense Secretary Volter Gasminjan. Yun. At dahil doon, syempre, nagkaroon tayo ng mga magagara at mga state-of-the-art na mga barko para maprotektahan yung ating mga mangingisda. Kausap ko yung mga mangingisda sa Masinloc. Dati kasi may mga Coast Guard pang umaaligi-aligi noon nung panahon ng nakarang administrasyon. Kaya panatag yung loob nila, meron silang tatakbuhan. Nung lumipat na sa susunod na administrasyon, nawala na yung Coast Guard. Napabayaan na sila. Dati, ang kinikita ng mga mangingisda sa Masinloc sa isang buwan, siguro 30,000 hanggang 40,000. Kasi lumuluwas eh. Nung hindi na lumuluwas, maswerte na ng 5,000 sa isang buwan eh. Meron naman daw nagpapatuloy, Senator Kiko, China Coast Guard.
Yun na nga. So wala namang magpoprotekto sa atin kundi sarili natin eh. Okay. Senator Kiko, isa pang issue. Ayan, isa pang problema na ating mga drivers naman. Actually, hindi naman mga drivers, motorista lahat tayo apektado sa tuloy-tuloy na oil price increase. Ano ba dapat talagang solusyon dyan, Senator Kiko? Alam mo, saktong-sakto yan, Lakay. Yan ang isa sa katanungan ng ating mga viewers at listeners. Ano daw ang pwedeng magawa na o kaya pwedeng gawin sakaling maibalik si Senator Kiko sa Senado tungkol dito sa problema natin sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, na bagamat minsan ay merong rollback pero katiting lang, Lakay. Pero kapag ka naman tumaas ay doble, triple pa. Ayan. Tama. Nung panahon ng COVID, nagkaroon ng ng subsidy sa crudo. No? So ang sa akin diyan, total ang kwento sa atin yung report sa atin, inaabuso na itong AIX, tupad. Sabi nila, dalaw daw ang pila eh. Yung unang pila, pipirma, 10,000 daw. Yung pangalawang pila, ang ibibigay, 2,000 lang. So inaabuso. Tapos sabi nung iba, ang nakakakuha lang yung mga kamag-anak ni Kapitan. So, ayusin muna. Okay naman yung ayuda na yun, pero ayusin. At dapat siguro, ang mas malaking ayuda ibigay dito sa transport sector dahil yan ang mga nagbibigay ng paraan para makapasok at makauwi ang ating mga kababayan sa trabaho. Namamasahe sila, etc. So, saka yung mga truck, Senator, nagdi-deliver ng mga kalakal, di ba? Kaya tumataas ang presyo ng mga bilihin. Yes, so kailangan merong ganung klaseng assistance dahil ito naman ay hindi napupunta kung saan-saan, diretso doon sa kanilang siniserbisyuhan. Kaya dapat palagay ko yan ang isa, bigyan ng subsidiya itong gasoline assistance program, no, para habang tumataas ang presyo ng crudo, meron silang mapagkukunan. 1.3 trillion sabi ng COA ang ninanakaw daw, napupunta sa corruption taon-taon. Nung panahon nung mga 1 o 3 years ago, nung nasa Senado pa ako, ang sabi ng COA 700 million. Ngayon 1.3 trillion. Halos dumoble na. Grabe. At saka may request ng mga drivers, yun daw excise tax ng petroleum products. Dapat alisin na rin yun. At ibalik ang OPSF. Medyo mahirap yung OPSF sa akin. Bakit? Pero yung dahil ano yun tawag dito, malaking gastos sa gobyerno sa mahabang panahon. Pero yung excise tax, kahit sabihin nating 3 o hanggang 6 na buwan, pigilan muna. Kumbaga, magkaroon muna ng moratorium on the excise tax. Yun, malaking tulong na rin yun. Ayun. Mahirap din kasi yung permanente kasi hindi nagiging flexible yung ating gobyerno na makakilos pag medyo gumanda-ganda yung ekonomiya, di ba? Pero yung temporary, 3 buwan, 6 na buwan na moratorium, suspension ng koleksyon ng excise tax, yan pwedeng pwede i-sacrifice ng gobyerno yan. Yes, pero alam nila may hangganan, mapapano nila, saan nila kukurin habang wala yon, tapos tsaka ibalik. Pero yun nga, isang immediate na assistance din yun. Kasi bababa ng hanggang 7 piso ata ang isang litro. 1 litro pagka tinanggal yun. Okay. Senator Kiko, sir, sa ibang issue, bilang isa pong abogado, anong masabi sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio? At nadagdagan pa, ayan, ang NBI nag-file na kahapon ng nag-recommend na kasuhan ng inciting to sedition at grave threat ang Vice Presidente Sara. Well, ang sa atin, lahat tayo may pananagutan sa batas. Okay. So, hayaan natin yung proseso na masunod. Kung siya ay walang kasalanan, di mawawalan siya ng maabsuelto siya. Yung impeachment process, ganun din. Medyo controversial dahil may mga debate. Yes, so, ang palagay ko yan, aabot pa siguro sa Supreme Court ito. At ang Supreme Court ang magpapasya kung dapat bang ngayon na o dapat ba sa susunod na Kongreso. So, ika nga abangan. Isa pa, Senator, may dugdug ko lang, related dyan.
Senator Kiko, bilang isang abogado kasi maraming mga opinion na kapag ba nag-resign ang Vice Presidente kasi iniiwasan baka ma-convict ang maging guilty ang hatol na impeachment court. So usually perpetual disqualification to hold office, public office. Kung mag-resign siya before verdict, ayan na. 2 punto yan, di ba? Wala nang kaso. Ayan, diba? Dahil wala nang pwedeng sentensya, nag-resign na dahil impeachable officer, impeachment process, wala na yung impeachable officer. Nag-resign na. So ano mangyayari doon sa impeachment process? Isa yun. Yung pangalawa naman, teka muna, impeachment process yan, pero may pananagutan pa rin yan. Kasama dyan ang disqualification. So, pwedeng ituloy. Sasabihin ng iba, kahit na nag-resign, pero doon lang sa penalty ng disqualification. Aabot na naman ito sa Korte Supreme Court. Kung sakali. Kaya abangan ang susunod na kabanata. Ayan, oo nga. Kasi kay mga abogado, maraming opinion. Dalawang school of thought. Ika nga. Sabi ng isa, pwede. Sabi ng iba, hindi pwede. Pero itong isa ring Supreme Court sa US naman, pero ginagamit natin dito. Sabi nila, ang saligang batas ay the Constitution is what the Supreme Court says it is. So pag sinabi ng Supreme Court kanan yan. Pag sinabi ng Supreme Court kaliwa. Pag sinabi ng Supreme Court ayaw namin pakialaman yan, yun ang saligang batas. Sila nag-i-interpret. Huwag lang si Donald Trump kasi hindi na sinusunod. Dadalhin din sa korte yun. Nasa federal court ngayon yung mga hindi na pwedeng pag pinanganak doon hindi na pwedeng citizen. American citizen. Korte na naman. Ayan. So maraming mag-aabang na trabaho sa Supreme Court kaya lang sabi na ating bubit sa Supreme Court yung pagkaka-impeach kay Chief Justice Renato Corona nagkaroon ng chilling effect sa mga justices natin. ang tagal na nun, Lakay, pero hanggang ngayon meron na. Siyempre. Anyway, Senator Kiko, sir, ayan, overtime na po tayo, ha? Ayan, ilang minutos ba yung rekta? Ayan. Bilang panghuli na ba, Lakay? Sige, meron ka ba isa? Sige, ano bang tanong mo kay Senator Kiko? Bago natin, Lakay, na itanong na. Pero ihabol na lang natin to kasi kanina napag-uusapan natin ng West Philippine Sea at alam naman natin, Lakay, na maraming mga espiya ng China na nagsisipasukan na dito sa Pilipinas at sa tingin niyo po ba ang pagkakaroon ulit ng ROTC ay makakatulong or somehow po kailangan po ba natin ng ROTC dito sa ating bansa na ibalik? Kaya inabolish yan dahil ang laki negosyo niyan sa uniform, sa kung ano-ano. So ang sa akin manatiling voluntary pero maging masigasig sa bigyan ng pondo para wag naman yung 65 billion ata pag binalik Ang laki naman nun 70 billion pag binalik yung ROTC. Bigyan mo ng 5 billion pero pasiglahin mo yung recruitment, pasiglahin mo yung mga pasilidad, bigyan ng sapat na suporta para yung voluntary ROTC ay maging maengganyo ang ating mga kabataan. Senator Kiko, sir, ayan, bilang panghuli, kausapin mo ating mga kababayan, bakit bakit kailangang ibalik ka sa Senado, Senator Kiko, sir? Well, unang-una ako'y nagpapasalamat dahil 3 beses akong tumakbong senador, 3 beses akong pinanalo ng ating mga kababayan. At dahil doon, nagtiwala sila sa akin, binigyan nila yung kanilang suporta sa atin. Hindi tayo nagtaksil. Hindi natin tinalikuran yung tiwala nila sa 3 termino natin. Ni minsan, hindi tayo pumayag na masangkot sa anumang kasong anomalya. Isa yan. Naging tapat at totoo tayo. Parang yung pagiging tapat at totoo sa misis ko dahil Valentine's na. 29 years na kami in April. And pangalawa, yung usapin ng presyo ng bilihin. Kinakailangan nating ayusin yan. At naayos na natin. Nagawa na natin ng paraan noon, magagawa natin ng paraan basta nagtutulungan. At sabi ko nga, walang sasantuhin. We are ready to help the administration find solutions dito sa pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang bilihin. Dahil nagawa natin noon, handa tayo makipagtulungan para ayusin ito. Para sa taong bayan. Dahil yan, ang talagang daing ng taong bayan. Gutom, mataas na presyo ng bilihin. Napababa na natin dati ang bigas, kaya natin gawin. At finally, sa pakiusap ko po doon sa mga naniniwala sa fake news na wala daw tayong nagawa. Hindi ho totoo yan. Wala ho tayong nagawang kurakot.
Wala ho tayong nagawang pang-aabuso sa pwesto, wala ho tayong nagawang kalokohan. Tapat at totoong serbisyo lamang po. Magandang araw sa kanilang lahat. Maraming salamat. Senator Francis Kiko Pangilinan, sir, maraming salamat po, mga kaibigan, na muling kumakandidato bilang senador. Thank you and good morning. Good morning. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ang balitang ito. Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Happy Valentine's, Sister L. Happy Valentine's. Lakay, natatawa ako sa music mo. Bakit? Ba't di minabutan si Michael Bublé? Bublé. Yung mga music niya, Lakay, pinapakinggan ko sa YouTube. Pinapanood ko yung mga music video niya. Pero yung kapanahunan na sikat siya, syempre, Lakay, medyo hindi ko talaga inabutan niya. Bira ito. Palibhasa. Ikaw naman, 18 years old pa lang ako. Ikaw na pa. Alam mo ng mga parehong inabutan natin, Bini. Ay, ganun ba? Daming bayan. Para mag-object yata yung mga listeners at viewers natin dyan. Oh, sige na, Ay, pero alam nyo ba, meron akong ano kay Lakay. Kasi kagabi napuyat ako, mayroon akong hinanap. Ano hinanap mo? Hinahanap ko yung video clip mo sa Tagos ng Dugo ni Vilma Santos. Oh, bakit? Pero Lakay, hindi ko talaga mahanap. Hindi mo mahanap? Wala pa lang nag-upload ng full movie. Pero alam mo, Lakay, nakita ko yung full cast. Ikaw pala ay radio announcer doon. Reporter tayo doon. Reporter ka ba, Lakay? Ako ang pinadalang reporter ni Bossing Ray Langit noong araw. Pero ayun nga, Lakay, nabasa ko ang pangalan mo doon. Nandun ba? Sabi ko, ay, artista pala si Lakay. Oy, mahal ang talent fee ko doon. Magkano, Lakay? Yung mga panahon na yun, magkano? 1,000. Ayan. Uy, malaki na yun. Anong taon pa yung film na yun, ha? Kaya na may kotong na 100. Naging 900 lang. Bakit? Para daw sa manager. Di ko alam kung sino yung manager. Hindi mo matinanong Sister Ray Langit kung saan napunta 100? Hindi naman siya nagbigay, yung producer. Ayan. Ganyan po talaga, mahibigan, ha? Ayan. Kaya baka may gusto pong kumuha ulit sa amin ni Lakay. Kami po ay pwede naman as talent. Tingnan mo na, babati mo tayo na happy birthday. Manong Johnny, ayan. Ay, happy birthday 101 po. ba si Manong Johnny o 102? Ilang taon na ba Brian Q? Ayan. Asa yung mga taga DWWW na nagpupunta rito? May dumaan dito kanina May ngumingiti-ngiti dyan sa labas. Parang, akala ko parang hotel na ang edad ni Manong Johnny Ponce Enrile. 101. Ayan. 101 ba o 102 na bukas? Siya, Lakay, ay pinanganak ng February 14, 1924. 20, so ano siya yun? 101. 101 na. 101 na bukas. Ayan. Bukas. Kaya sabi ko parang hotel lang ang edad ni Manong Johnny ha? Ayan. Ay, Manong Johnny, naragsakan pa ng kasangay apo. At happy birthday din kay Madam Chris Aquino. Ayan, na mukhang zero ang love life dahil alam na si Dr. Mike. Ay, talaga. Ikaw, Dr. Michael, salbahe ka, ha? At siyempre, ating station manager, Attorney Red Sularbal. Ayan, happy birthday din. Happy birthday, Attorney Red. At belated happy birthday kay Franklin Pagdilaw at kay Dr. Drusila Buduan. Valentino Gonzales. Ayan si Val. Di ba magpapakain yan si Val? At si Captain Valentino Sandig. Binabati ni Happy. Ayan. Ay, alam mo ba, Lakay? Birthday. Ano kayang regalo sa kanya ni Senator Cheese Escudero?
Si Heart. February 14 ba si Kaya ang Heart? pangalan niya lakay ay Love Marie. Siya ay pinanganak ng February 14. Ayan. At bukas may babala po ang Feebolgs. Ayan. Dahil bukas sa Kaadora Pleto, Congressman. Ayan. Sigurado magkaroon ng payanig sa Pasig. Ayan. Bakit? Ano meron? Payanig sa Santa Mesa. Ayan. Payanig sa Cuneta. At na-slow ako bigla lakay. Ano ba naman tong buhay na to? Pambira, mukhang kailangan ko kumain ng empanada. Ala ka na sa kalendaryo, kaya ganyan. Ay, nandiyan pa pala. Grabe ka naman, Lokoy. 28 years old pa lang ako. Oo nga. Akala ko. So, nasa kalendaryo pala. 28 pa lang ako. Ikaw naman. Akala ko 29, kaya nawala ka na sa kalendaryo ng February. Ayan. Basta 28 years old ako. Forever 28 to lakay. Sorry. Happy birthday kay Rochelle Garcia. Ayan, from Garcia o Sarcia? Sarcia. Ayan, parang Sarsa. Ayan. Rochelle Sarcia. Meron pala apelyidong Sarcia. Ayan. From Dana Sarcia and Jetta Senyo and the family. Happy birthday. At syempre, ayan, para maganda po ang magandang panregalo din. Abay ngayong Valentine's Day para sa mga may sakit sa kasukasuhan. Magregalo kaya kayo ng Escalan. Ayan. Sa mga bubiyahe dyan, lalo sa mga commuters natin. Abay, kumusta po kayo mga kuya? Ayan, matarapik. Ano po, Alam niyo naman, ang pag-commute, pag matagal kang nakaupo o kaya nakatayo sa biyahe, ay ramdam na ramdam mo ang sakit sa balikat, At pag rush hour naman, naku, aroy talaga sa likod at sa tuhod. Automatic na yan mga kuya, mga ateng, di ba? Mga lolo, Nasana kasi akong uminom ng ibang gamot na hindi nagtatagal. Yung dalang ginhawa ba, Kaya pabalik-balik lang din ang pain. Pag-give up na ako noon, pero inirekomenda ng aking kaibigan, lakay, sabi niya, subukan mong mag-eskalan, para maiba naman. Aba, parang himala, atigay, Ibang talaga ang eskalana. Halos buong araw ang ginhawa, up to 12 hours ang ginhawa ang mga lola, Ayan, ang sarap kaya ng feeling. Para sa akin, ito lang ang hiyang na pain reliever talaga. Mag-eksperto pa ba kayo ng iba? Aba, wag na. Dumiretso ka na dito. Kung may aray ka sa joints, may long-lasting pain relief dyan. Up to 12 hours, yan ay Escalan. At ang presyo, presyong Ilocano mga lola. 9 pesos and 50 centavos lamang po ang suggested retail price lang yan. Ang sulit dyan ay hindi ka pa ulit-ulit na iinom kasi hindi na magpapabalik-balik ang aray. Kaya dumaan na kayo sa butika at bumili na ng Escalan. Lolo, matagal pa ang Holy Week kaya huwag ka munang magpenitensya sa aray mo. Say goodbye sa pabalik-balik na aray. Escalan. Naproxen sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Alamin nga natin ang mga reports mula kay Giselle na mas gusto ang bigas kaysa bulaklak. Abay, tama naman yun, lakay. Practical, ayan. Ako kahit dati, lakay, ang gusto ko talaga kung hindi pagkain, wag na lang. Oo. Kasi yung bulaklak, di ko naman makakain yan. Ganun ba yun? Pero iba rin daw ang feeling pag binibigyan ka ng flowers, Nakatanggap ako before, lakay, flower soap. Sabon. Sabon. Hindi naman na bulaklak hindi yun. Hindi lang naka-form siya as bulaklak. Pero after may bigay sa'yo, yun, pinanligo ko na. Pero teka muna, Good morning nga pala sa mga taga-Urdaneta City, Pangasinan, Alam po niya, ang Urdaneta isa sa mga hot spot, Ayan, sabi ng Comelec Sister L. Yes. Kaya kaya mainit dyan kasi may mga ayaw sumunod. Ayan, katulad ng order ng Department of Interior and Local Government, may order na sa LGU ng Urdaneta City, Napunan yung pwesto ng nasuspending mayor na si Mayor Julio Paraino III at Vice Mayor Jimmy Paraino III. Aba, parehong III. Ayan. Sabi ng DILG po, mga bigan, inatasan na po ang first ranking sangguniang member na si Konsehal Franco Paulo del Prado bilang acting mayor.
habang ang pangalawang sangguniang member na si Konsehal Warren Andrada magsilbing acting vice mayor. Ayan, acting mayor at vice mayor. Abay, ayaw sumunod. Kaya mainit kayo doon ng politika, ha? Ayan, kaya ipinag-utos po ng DILG na matapos ng pag-alaman na pinipilit pa rin ni Mayor Julio Pareno III na maupo bilang mayor sa Ordenata City sa kabilang ipinataw na suspension order sa kanya. Suspended pala, ha? Sa ngayon po ay hindi pa formal na naupo bilang acting mayor at vice mayor sina Del Prado at Andrada, pero inatasan na rin ang PNP sa lugar na umasiste sa assumption sa kanilang office. Nako, kaya pala hot spot, ha? Ang Ordeneta City, ha? At kasama na ang Lingayen City. Aba, talaga naman mainit nga yan. Chairman Boy George Garcia. Daming bayan. Ilang Pinoy hati ang opinyon kung dapat bang kasuhan ng criminal case si VP Sara dahil sa pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung rekomendasyon ng NBI Director Jimmy Santiago. Ano nga bang reaksyon ng ating mga damdamin ng ating mga kababayan doon sa tanong natin? Dapat bang sampahan ng inciting to sedition at grave threats ang VP Sara o hindi? Alamin muna natin ang report mula kay Aris number 15. Dalagang bukid na ayon ng Bulaklak, mas gusto ang bigas. Ayan. Pati ulam, isama nyo na. Ayan, Kuya nga Plasi, ha? Alam mo na, ha? Ayan. Ulam, bigas. Bigas. Ayan. 2 kaban ng bigas. Ayan. Grabe. Samahan na ng itlog na 2 pula mula kay Kuyang Martin Osaita. Ayan. Sakto yung itlog kasi ito lakay pala diet to eh. So hindi masyadong mabigas to eh. O ma-rice. Ayan, Kuyang Martin Osaita. Ayan. Di na ba si kumaring Alice Guo? Aris number 15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, may mga pabor, meron din namang tutol sa rekomendasyon ng National Bureau of Investigation na kasuhan ng kriminal si VP Sara Duterte dahil sa pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mga nakapanayam nating gustong pagkasuhan sa DOJ ng grave threats at sedition si VP Sara, hindi dapat ipinagsasawalang bahala ang banta sa buhay ng pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Hindi rin anila sapat na dahilan yung away sa politika ng pamilya Duterte at pamilya Marcos para pagbanta ang ipapapatay si Pangulong Marcos. Dapat anilang inilalagay daw ni VP Sara sa lugar ang kanyang galit, pero dahil hindi nga ay dapat umano nitong harapin ang consequence ng kanyang pagbabanta sa Chief Executive. Pero buwelta naman ang ilan na ayaw pagkasuhan ng pangalawang Pangulo. Karapatan naman umano nito na magpahayag ng kanyang saloobin, lalo pa raw at nilinaw naman ang bise na kikilos lamang ang kinausap niyang tao kapag may nangyari lamang na masama sa kanya. Narito ang bahagi ng ating mga panayama. Dapat nakasuha siya kasi Pangulo na ng pantayan eh. Marami lang pagbabantana sa buhay yan. Karapatan naman yung bawat isa sa atin, di ba? Karapatan niya na masabihin kung ano yung ano niya. Yung mga hinanakit niya kay President. Kaso, bawal na may magbabanta ka. Ilagay mo sa President yun. Hindi ko may ano siya eh, babanta siya. Kailangan. Harapin niya. Si Tatay Celso, Girly Roales at Jennifer Kaliwan Lakay. Okay, so iba-iba ang kanilang opinion. Hati ang opinion. Hati ang opinion. Oo, Lakay. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Ayan, hayaan mo may darating dito isang kaban ng bigas. Daming bayan. Standby, June Dimakutak. Naku, incumbent mayor, nakaupong mayor, Sister L, ha? Hinatulang guilty sa kasong murder at frustrated murder. Naku, paano pagkandidato niyan, ha? Kulong na siya ngayon. Ate standby Val Gonzales, pagkuha ng right of way para sa LRT2 West Extension Project. Umarangkada na. Alam po niyo mga kaibigan yung mga right of way yan ang isang problema po ng DOTR, ha? Kaya hindi po umarangkada yung subway. Ayan. Tagal lakay. Kaya yan yata ang dahilan. Kaya nag-resign na, ha? Ang DOTR Secretary Jimmy Bautista at USEC Jeremy Regino. Daming
bayan. Standby Val Gonzalez, Jundi Mahutag. Standby Miss Sofia Loren Gans. Oras, Sister L. 9:41. Para sa paulit-ulit na pain, Skillan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. According to my bubuit. Nako, sabi ng bubuit mo, Senator Jinggoy, ha? Ayan, aba hindi pa nakapanumpa, marami nang umaalma dun sa ipapalit kay Secretary Jimmy Bautista sa DOTR. Ano sabi ng bisita natin kanina? Good luck. Diyos ko, Vince Dizon daw po mahabigan ng papalit, ha? Kay Secretary Jimmy Bautista bilang Secretary po ng DOTR. Ala na bang iba? At ayon sa ating bubita Senator Jinggoy, alam nyo ba na ngayong Valentine's month o Love Month, ayan, abay ang isang cabinet secretary may illicit affair. Oh my God, pasabugin. Wala kang binabanggit kaninang during the break, ha? Pinauno kanina, marami kasi tayong kwentuhan, Ayon na sa ating bubit itong illicit affair na isang cabinet secretary, Sister L. Hindi ko pinakaya. Aba. Anong klaseng affair? Affair? Disappear? Illicit affair. Kasi lang ako curious ako. Ayan, kasi di ba yung iba same sex or yung iba ay same gender, ayun. Hindi naman. Hindi naman. Sabi nga ni Senator Manny Pacquiao, parang hayop lang to. Ayan, alam ang lalaki tsaka alam babae. Ayan. Grabe naman. Napaka-worst ng comparison na yun. Yung description ni Manny Pacquiao. Ayan, kaya nagalit ang mga LGBTQ plus sa kanya. Ayan. Ayon na sa ating bubita, Sister L. Dahil mahal na mahal ni Secretary yung kanyang labi-dabi. Ayan, single, ayan, medyo may edad na, binigyan ng napakagandang posisyon, Sister L. Yes, ang malupit dito ay yung posisyon na ibinigay dun sa kanyang siyota. Ayan. Grabe naman. Oo, hawak ng isang dati ring cabinet secretary. Lupit may collateral damage. Ano yung lakay? Qualified naman ba? Ayon na sa ating bubita, Sister L. Batiin daw mo natin na happy birthday at happy Valentine's si ating Emar Osaita o Doktora ating Emar, ha? Hello po. Ayan, binabati ni Kuyang Noble Berwasipol Martin Boy Osaita. Reregaloan ka daw ng itlog na 2 ang pula. At happy birthday din. Batilan natin ito mga kulang-kulang, ha? Sino yung mga kulang-kulang na yan? Di si Atty. Red Sulambal. Dumaan rito kanina. Atty. happy birthday. Attorney, happy birthday po. Ayan, ito pa isang kulang-kulang. Sino pa yan? Maria Luisa Cabral. Ayan. Ayun nga. Tita, mag-birthday ka na, ha? Pero sa Lunes pa raw siya, Lunes. Walang taka sa amin, ha? Ito pa isang kulang-kulang. Ayan, si Andel Aristoque Toballes, Mary Alonso Antalan, Saraleta Estropia at Ariela Fernandez. Ayan, happy birthday, ha? Pero alam mo ito, pinapanak ng February, matatalino Ayan, sinasabi ng kulang-kulang pero matatalino, ha? At ayon na sa ating bubit, Senator Jinggoy, according to my bubuit, bago na ituloy, may report pala. Unahin nga muna natin yung report para tuloy-tuloy na tayo. Ayan. Ito, Lakay, report mula kay Val Gonzalez, acquisition o pagkuha ng right of way para sa 10 billion Lakay na LRT o 10 billion pesos na LRT2 West Extension Project o marangkada na daw. RH5, Val Gonzalez sa detalye. Val? Sinimulan na nga ng Department of Transportation ang mga proseso sa pagkuha ng right of way para sa LRT2 West Extension Project. Ayon kay LRT Administrator Hernando Cabrera, ang pagkuha o pagbili sa mga ari-arian na madaraanan ng 10 billion train extension project na ito ay isang mahalagang hakbang para sa pagpapatupad ng proyekto. Ang LRT2 West Extension Project ay kinapapalooban ng 5 kilometrong train system na may 3 istasyon patungo sa port area sa lungsod ng Maynila. Batay aniya sa direktiba ng DOTR, itoon muna ang focus sa paggamit ng available funds habang kulang pa ang pondo.
2 bilyong piso ang inilalaan ng ahensya para sa acquisition ng mga ari-arian at paglilipat ng mga utilities. Kasabay nito'y sinasagawa na rin ng DOTR ang feasibility study para sa LRT2 East Extension Project o ang dagdag na istasyon patungo naman sa Cogeo sa lungsod ng Antipolo. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Ang ating birthday boy. Birthday boy, o nga, ano ha? Bukas lakay siya. Good morning, Kuyang Ben Alegre. Ito na ba yung sinasabi mo, ha? Ayan, naku, wag naman, ha? Ayan, kasi baka parang ano daw, ha? Mga paserong ano, ha? Nagtatalo na sa barko. Ayun. Ano ba yun? Kasi daw lakay, malapit na daw mapuno ng tubig. Baka lumubog. At congratulations muna sa bagong DOH NCR Regional Director Dr. Lester Tan. Congrats Dr. Lester Tan at happy birthday din kay ating kumpare. Ayan, si dating Congressman Attorney General Sammy Pagdilaw Jr. Parang Sammy, ha? Attorney Kong, ha? Happy birthday. Binabata ka ni Apo Mayor Shoni Pagdilaw ng Pinili, Ilocos. Ay, alam mo lakay, may bumabati sa'yo. Hi, Ninong Deo daw. Nanonood sa atin si Direktor ng Presidential Communications Office, si Nico Lopez. Nico Lopez Puyawan. Ayan, the bully. Ayan. Siguro tatanungin ko sino Cabinet Secretary na may illicit affair. Ang bububuit ka pa. Happy Balance Day din daw kay to my lovely wife. Ayan, Vilma Chua, and my lovely daughter Andy Chua. Happy Hearts Day from Andrew Chua. Ayan. At mula kay Mr. Cesar Lee. Ayan. Naku, si Manong Peter Balinang. Sino yung sekretary na yan? Ayan. Tingnan mo, napapa-message agad sa'yo. Ang bibilis niyo pa ganyan. Pati si Vic De Leon Lima. Ayan. Napapa-message din ba sa'yo? Ayan. Pati si Noble Juna Samaniego. Ayan. Parang hindi naman kayo masyadong chismoso. At good morning, Noble Greg Cayabyab, Noble Hill de la Cruz, at Dr. Roel Aguila at Mr. John Edwin Ernie. Report mula kay Jun Di Makuta. Incumbent Mayor Lakay ng Malabang, Lanao del Sur at 6 na tauhan nito hinatulang guilty sa kasong murder at frustrated murder. So wala na siya ngayon Lakay dahil ano na to hatol na to Oo, kulong yan. Yes, RH19 Jun Di Makutak, Jun. Yes, bigong humarap sa promulgation of judgment sa RTC National Capital Judicial Region Branch 50 Manila ang incumbent municipal mayor ng Malabang, Lanao del Sur na si Mayor Alinader Dagar Balindong at 6 na akusadong kamag-anak nito makaraang hatulan ng mga ito ng penalty of reclusion perpetua. Si Mayor Dagar ay re-electionist bilang mayor sa bayan ng Malabang, Lanao del Sur. At hinatulan ng mga kasong murder na may kaugnayan sa naganap na pananambang patay sa isang Haji Rauf Saripuden, Boloto, Malawani noong Pebrero ng taong 2021 at kasong frustrated murder sa tangkang pagpatay sa isang Aried, Boloto, Malawani. Pinagmulta ng korte ang mga akusado 75,000 pesos para sa civil indemnity, 75,000 para sa moral damages at 75,000 din para sa exemplary damages, a total of 225,000 pesos. Ang 6 na akusado, Sister L. Mayor, ay kasama na alkalde na kinilalang sina Tugami Balindong, Saud Balindong, Mangandog, Gaer Balindong, Al-Rashid Balindong, Feroz Samer Balindong at Haji Jawad Alonto. Wala sa makulingling na kaulapan sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan ang masaklap, mag-e-election, tapos itinaon pa ang verdict. Ayan. RH 19 June Di Makutak, thank you. Your business is our business. Ang pag-aangkat Lakay ng animal products mula Germany, pansamantala naman daw sinuspinde. Bakit? Sofia Gans, balita mo. Sofia? Pansamantalang sinuspinde ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng animal products mula Germany dahil sa mga naitalang foot and mouth disease o FMD outbreak sa kanilang livestock. Ipinatupad ang importation ban alinsunod sa DA Memorandum Order No. 8 na inilabas noong Pebrero 10, 2025. Naunang inabisuhan ng Germany ang World Organization for Animal Health o WOAH sa mga kumpirmadong kaso ng FMD sa domestic buffalo sa Brandenburg.
Ayon kay DA Secretary Francisco Laurel Chu, mananatili ang import ban hanggang maibalik sa Germany ang FMD-free status nito mula sa WOAH. Sinuspindi rin ng kalihim ang pagproseso at pag-i-issue ng sanitary at phytosanitary import clearances para sa mga produktong manggagaling sa Germany. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58 pesos at 19 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Your business is our business. According to my bubuit. At ayon nga sa ating bubit, Senator Jinggoy, itong Cabinet Secretary Sister L, abay, yes, Lakay. Kung titingnan pa naman na napaka-family man itong si Secretary, ayan, parang napakahinhin, hindi makabasag pinggan, Sister L. Yan, parang gusto ko na ng clue. Oo, ayon na sa ating bubit, Sister L, abay, napaka-secretive ni Secretary dahil meron pala siyang girlfriend na medyo may edad na si Secretary. Siyempre, medyo may edad na yung kanyang girlfriend. Ayan. Pero, yung girlfriend niya, single. Single, Sister L. Single. Ready to mingle. Old maid, sabi nga nila. Ayan. Pero, Sister L, ayan, mukhang mahal ni Secretary itong kanyang lovey-dovey. Talaga ba? Na-fall? Na-fall in love. Mga di pa masyadong katandaan. Ayan, mga 48 to golden girl. Kaso Lakay, may pamilya si Secretary. Yun lang. Ayan. Okay. Ayon sa ating bubit, paring Vic De Leon Lima, Manong Peter Balinang, ay, Manong Peter, amom, daytoy, apo, Cabinet Secretary. Ayan naman siya. Hindi ko na naman siya maintindihan. Sabi ko, kilala niya yan. Ayan. Kilala niya. Ayon sa ating bubit, Sister L. Aba, ayan, itong labi-dabi ni Cabinet Secretary ay Tisay. Mahilig sa mistisa. Yes, Tisay, ayan. At kung titignan mo daw ay parang foreigner. May lahi. Ayan. So, ano ba yan? Mukha ba siyang Latina? Mukha ba siyang Amerikana? Mukhang Amerikana ayan. Ayon sa ating bubit, Sister L, itong labi-dabi ni Cabinet Secretary ay meron ng isang posisyon. Meron ng posisyon sa isang government institution, Sister L. Kaya lang, ayan, mukhang mas maganda yung pinaglipatan ni Secretary sa kanya na opisina. Talaga? Ayan. Pang-international ang peg, Sister L. Naku, baka $1 pa ang sweldo rito. Ayan. Nakakaloka talaga mga ganyan. At ang malupit na Sister L, okay lang sana yun. Kaya lang may collateral damage. Bakit? Mayroon bang sinibak? Yung posisyon na pinaglagyan sa kanyang girlfriend na Sister L ay hawak ngayon na isang lady official din. Ano nangyari kay lady official? Na elbow. Dati ay cabinet secretary din. Sinipa, Sister L. Kaya pala sabi na elbow nga. Ayan. Naku. Ayon sa ating bubit, ang labi-dabi ni Secretary, ayan, talagang mahal ni Secretary talaga, ay walang iba kundi si, itago na lang natin sa pangalang M. Ayan. Sino si M? Si Lady M, as in mahal kita. Kumanta ka pa. Ganun ba yan? Hindi ko rin naman na-gets. Ganun ba yan? Sige na. Kaasar.
At si Cabinet Secretary Sister L, tingnan mo si Secretary. Interesado ako dun kay Secretary. Yung si Secretary. Abay, si Secretary, napaka kumbaga sa babae, Sister L, mahinhin si Secretary. Ayan. Alam mo talaga, kaya medyo natatakot na ako sa mahinhin. Ganun ba? Kasi di ba sabi nila, kapag ka ang tubig ay masyadong mainga, matahimik, malalim. Kapag ka medyo mainga yung tubig, mababaw lang yan. So, mabilis mo mababasa. Ganon. Eto, tahimik. Ayan. Tahimik, medyo malalim nga yan. Tahimik, malalim, at higit sa lahat, Mr. Cesar Lee, very sharp. Alam mo, Lakay, love can move mountains, sabi ni Celine Dion. Pero siya naman, love can move position. At ang Cabinet Secretary ay, naku, talaga naman, ayan, tingnan mo nga na, magaling sa ekonomiya. Ayan, ekonomista to. Parang alam mo na. Iniisa ko na yung sino yun na. Pagka mga usapin ng ganyan, sino ba ang in charge sa pagdating sa ganyan, di ba? Ang Cabinet Secretary ay wala mo kundi si Secretary A, as in wag mo nang ituloy. Pamigay na raw yan sige na nga. Naku, wag na nga. Wag na, ikaw sinasabi ko talaga sa'yo. The road is long. At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Makalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Nako, Victor De Leon Lima. Sila kayo na lang ang tanungin mo. At hello kay Karex Kayanong na nakatutok sa atin. At wag lang daw sanang ipangre-regalo ang manok sa Valentine's Day. Stay safe everyone. God bless po. Ayan. Oy, Mr. Michael Esmegay. Good morning, sir. Hi, Ninong MG. Ayan. Susunod na, Operasyon Tulong, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Happy Valentine's. Oras alas 10:06. This time